Minsan sa buhay, akala natin alam na natin ang tama. Akala natin mayroon tayong karapatang humusga, pumili, at magtakda kung sino ang karapat-dapat sa ating puso. Pero ang buhay, sa kanyang mapagbirong paraan, ay may kakayahang ibalik sa atin ang mga salitang binitiwan natin ng walang ingat. At sa pagbabalik na iyon, matututuhan natin kung ano talaga ang kahulugan ng pagmamahal, ng sakripisyo, at ng tunay na halaga ng isang tao na handang magmahal ng walang kondisyon. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pagbabago, ng pangalawang pagkakataon, at ng pag-ibig na lumalampas sa paghuhusga, mahal naming ipakiusap na pindutin ang like, mag-iwan ng komento, ibahagi ang kwentong ito, at mag-subscribe sa aming channel. Si Marco ay isang lalaking nasa 30 na taong gulang, may matatag na trabaho bilang engineering supervisor sa isang kilalang kumpanya sa Maynila, may sariling sasakyan, at may apartment na maayos at komportable. Sa mata ng marami, siya ay isang eligible bachelor, isang lalaking may kinabukasan, may kakayahang magbigay ng magandang buhay sa babaeng magiging kabiyak niya. Ngunit sa likod ng lahat ng material na tagumpay na iyon, si Marco ay may isang ugali na hindi nakikita sa unang tingin ang pagiging mapanghusga, ang pagiging masyadong mapili, at ang pagkakaroon ng listahan sa isipan kung ano at sino ang karapat-dapat sa kanya. Lumaki si Marco sa isang pamilyang middle class na naniwala sa valores ng pagiging praktikal. Ang kanyang mga magulang ay laging nagsasabi na sa pagpili ng mapapangasawa, hindi dapat puro damdamin lang ang masusunod. Dapat daw ay may kinabukasan, walang daladalang problema, walang masamang reputasyon, at syempre, preferably, walang kadrama-drama sa buhay. At dahil dito, lumaki si Marco na may ideya kung ano ang tipo ng babaeng papakasalan niya bata. Walang anak, walang masamang nakaraan, mabait, maganda, at simpleng babae na hindi masyadong complicated ang buhay. Kaya naman nung isang araw, habang nag-break sila sa opisina at nakakwentuhan niya ang ilang kasamahan, biglang naging usapan ang tungkol sa blind date. May kaibigan daw ang isa niyang katrabahong babae na gusto niyang ipakilala kay Marco. Ayon sa kanya, mabait daw, matino, may trabaho, at maganda pa. Ngunit sa dulo ng usapan, biglang binanggit nito na biyuda ang babae. At doon na nagsimula ang lahat. Tumaas ang kilay ni Marco, hindi niya kailangang magsalita ng direkta, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagdududa. Biyuda. Ibig sabihin, may namatay na asawa. Ibig sabihin, may nakarelasyon na. Ibig sabihin, baka may anak. Ibig sabihin, may emotional baggage. Ibig sabihin, complicated. Umiling siya ng bahagya at ngumiti ng mapilitan. Sabi niya, mahirap daw kasi ang ganon. Hindi naman niya sinabing masama ang biyuda. Pero iba daw kasi lalo na kung may anak. Sabi niya, gusto niya ng bagong simula. Walang komplikado. Walang pagsisimula sa kalagitnaan ng kwento ng iba. Gusto niyang siya ang unang kabanata, hindi ang epilog. Tumawa ang kasamahan niya, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Sabi nito, sayang daw kasi napakabait talaga ng babae. Pero hindi na nag-insist pa. Alam naman ng lahat na si Marco ay hindi basta-basta pumapayag sa mga bagay na labag sa kanyang pamantayan. At doon, sa maliit na usapang iyon, nabitawan ni Marco ang mga salitang, ayokong makipag-date sa biyuda. Hindi niya alam na maririnig iyon ng isa pang taong nasa kabilang cubicle, si Elena. Si Elena ay isang quiet type na empleyado sa accounting department. Hindi siya palasalita, ngunit magalang, masipag, at laging nakatuon sa trabaho. 30 taong gulang na rin siya, payat, may maamong mukha, at laging nakasimple lang na damit. Walang masyadong nakakausap tungkol sa personal niyang buhay at hindi siya pumupunta sa mga inuman pagkatapos ng trabaho. Ang alam lang ng karamihan, tahimik lang siya at minsan, kapag tinanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa, ngingiti lang siya at sasabihing okay lang daw siya. Pero ang hindi alam ng karamihan, si Elena ay isang biyuda. Namatay ang asawa niya 3 taon na ang nakakaraan dahil sa aksidente. Naiiwan siyang mag-isa kasama ang kanilang anak na babae na si Mira, na noon ay 6 na taong gulang. Mula noon, nag-isa na siyang bumubuhay sa kanilang dalawa. Walang tulong mula sa pamilya ng yumaong asawa
dahil wala na rin silang ibang kamag-anak na malapit. Ang mga magulang ni Elena ay nasa probinsya, matanda na, at hindi na rin sila makaktulong financially. Kaya lahat ng responsibilidad ay kay Elena na. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, susuputin niya si Mira sa bahay ng kanyang kapitbahay na tumutulong mag-alaga habang wala siya. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, magluluto siya, maglalaba, magtuturo kay Mira ng assignments, at hahatid itong matulog. Pagkatapos noon, saka pa lang siya makakahinga. Minsan, habang nakatingin sa natutulog na anak, umiiyak siya ng tahimik. Hindi dahil nahihirapan siya, kundi dahil natatakot siyang hindi niya mabibigyan ng sapat ang anak. Natatakot siyang hindi sapat ang lahat ng sakripisyo niya. Pero kahit ganoon, hindi siya nagreklamo. Lagi niyang sinasabi sa sarili na ito ay para kay Mira, na kailangan niyang maging matatag, na kailangan niyang ipakita na kahit wala na ang ama, hindi siya mag-isa. Dahil nandito ang kanyang ina, handang ibigay ang lahat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, mayroon ding bahagi ni Elena na nag-uumapaw ng lungkot. Hindi dahil sa namatay ang asawa niya, naka-move on na siya doon, kahit masakit pa rin. Ang tunay na lungkot ay ang pakiramdam na sa mata ng lipunan, siya ay naging less. Bawat beses na may nagtanong kung bakit hindi pa siya nag-aasawa ulit, bawat beses na may nagsabing sayang daw siya kasi bata pa, bawat beses na may nakakasalubong siyang lalaki at ramdam niyang tinitingnan siya ng may halong awa at pag-iwas, unti-unti niyang nararamdaman na para bang may tatak na siya na hindi nakarapat-dapat sa bagong pag-ibig. At noong marinig niyang sinabi ni Marco na ayokong makipag-date sa biyuda, para bang bumalik lahat ng sakit na iyon. Hindi naman siya umaasa kay Marco. Hindi naman niya kilala ng personal. Pero ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi dahil sa kanya mismo, kundi dahil sa representasyon nito na sa mata ng maraming tao. Ang mga tulad niya ay naging expired na, naging second hand, naging hindi na sapat. Umuwi siyang tahimik na gabi na iyon. Hindi niya maiwasang pag-isipan ang narinig. Habang kumakain sila ni Mira ng simple nilang hapunan na pritong itlog at kanin, tinanong siya ng anak kung okay lang ba siya. Ngumiti si Elena at sinabing oo, pagod lang. Pero sa loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Sa loob niya, umiiyak siya ng malakas. Ang mga araw ay lumipas at tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Si Marco ay patuloy sa kanyang routine trabaho, gym, kape sa umaga, meeting at minsan, inom kasama ang mga kaibigan. Masaya siya, walang iniisip na mabigat. Wala siyang alam na may nasasaktan siya sa mga pinagsasabi niya. Sa kanya, ang mga iyon ay simpleng opinion lang, simpleng preference, at wala namang masama doon. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtuturo. Isang araw, may bagong proyekto ang kumpanya. Kailangan ng collaboration ng engineering at accounting department para sa isang malaking client. At dahil si Marco ay supervisor at si Elena ay isa sa pinakadetalyado sa accounting, sila ang na-assign na magtrabaho ng malapit. Kailangan nilang mag-coordinate ng regular meetings, reports, budget planning at iba pa. Una, hindi naman naging problema. Professional lang ang lahat. Pero habang tumatagal, napapansin ni Marco na may kakaiba kay Elena. Hindi siya tulad ng ibang babae sa opisina na madaldal, palaaway o palaimik. Tahimik lang siya, ngunit matalino. Lagi niyang naiintindihan agad ang punto ni Marco. Lagi niyang nadadala ang tamang datos. At higit sa lahat, lagi siyang may mabuting intensyon sa trabaho, hindi para magpakitang gilas, kundi para talagang makatulong. Isang gabi, nag-overtime sila dahil may kailangang tapusin na report kinabukasan. Mag-isa lang silang dalawa sa conference room. Habang nagtatrabaho, bigla na lang nagsalita si Marco na gutom na siya. Ngumiti si Elena at mainilabas siyang container mula sa bag niya sandwich na sari-sariling gawa. Inalok niya si Marco ng walang alinlangan. Sabi niya, extra lang daw iyon kasi lagi siyang may dalang baon. Kinain ni Marco ang sandwich at sa totoo lang, masarap. Simple lang palaman na keso at ham. Pero para bang may iba, para bang may bahid ng pagmamahal sa paggawa. At doon niya naisip, siguro kasi dala niya ito para sa sarili niya o para sa anak niya,
kaya ganoon. Pero hindi pa niya alam noon na tama ang hinala niya. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa proyekto, unti-unti niyang nakikita ang ibang mukha ni Elena. Nakita niya kung paano ito mag-alaga hindi lang sa trabaho, kundi sa mga tao sa paligid. Minsan, may kasamahan silang nagkasakit, at si Elena ang unang nag-alok ng tulong. Minsan, may maintenance staff na nahihirapan sa dala, at si Elena ang kusang tumulong. Walang ere, walang pagpapakitang tao. Simpleng kabutihan lang. At sa mga sandaling iyon napapaisip si Marco sino ba talaga ang babaeng ito? Isang hapon, pagkatapos ng meeting, nagtanong si Marco ng casual kung ano ang rason, kung bakit lagi siyang nag-overtime. Sabi niya, napapansin niya kasi na minsan kahit tapos na ang trabaho ni Elena, nandoon pa rin ito. Ngumiti si Elena ng mahina at sinabi na kailangan niya raw kasi ng extra income kaya minsan tumatagal siya para sa side tasks. Hindi na nagtanong pa si Marco, pero sa loob niya may bahagi na ng kuryosidad, may bahagi na ng paghanga. Isang gabi, dahil sobrang late na ng uwian dahil sa rush ng proyekto, nag-alok si Marco na ihatid na lang si Elena. Hindi naman malayo ang tinitirhan nito, sabi niya. At dahil wala na ring masyadong masasakyan, pumayag si Elena. Habang nasa loob ng sasakyan, tahimik lang sila. Pero pagdating sa apartment building ni Elena, nakita ni Marco na simple lang ang lugar. Walang security guard, walang elevator, walang malawak na parking. Simpleng apartment complex lang para sa mga ordinaryong empleyado. At hindi niya maipaliwanag, pero may bahagi sa kanya na biglang nakaramdam ng respeto kay Elena dahil alam niyang hindi madali ang buhay na ito. Lalo na para sa isang babaeng nag-iisa. Ngunit hindi pa niya alam na mas mabigat pa ang tunay na kwento. Dumating ang araw ng deadline. Successfully nila natapos ang proyekto at ang client ay sobrang satisfied. Binati sila ng boss at sa harap ng lahat, pinuri nito sina Marco at Elena. Masayang masaya ang lahat. At bilang celebration, nag-imbita ang kumpanya ng simple dinner para sa team. Doon, habang kumakain at nag-uusap-usap, nabanggit ng isa nilang kasamahan ang tungkol sa pamilya. May nagtanong kay Marco kung may girlfriend na ba siya, at nang magsabi siyang wala, tinukso siya ng iba. Pero bigla na lang may nagsabi, sana daw si Elena na lang. Tumawa ang lahat, pati si Marco. Pero si Elena, ngumiti lang ng tipid at hindi nagsalita. Pagkatapos ng dinner, habang pauwi na, sinabi ng isa nilang kasamahang babae kay Marco, seryoso na lang daw kasi si Elena, baka type din siya. At dahil medyo lasing na, sinabi ng babae ang isang detalye, biyuda pala si Elena. May anak. Namatay ang asawa, ilang taon na ang nakaraan, natigilan si Marco. Hindi niya alam. Bumalik sa isipan niya ang mga salitang binigkas niya noon. Ayokong makipag-date sa biyuda. At biglang may kumurot sa dibdib niya. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil na-realize niya kung sino pala talaga ang babaeng nakasama niya sa proyekto. Si Elena, na walang kupas na sipag. Si Elena, na laging may ngiti kahit pagod. Si Elena, na nagbibigay ng sandwich kahit para sa sarili niya iyon. Si Elena na tumutulong kahit walang kapalit. Si Elena na tahimik pero matatag. At ang babaeng iyon, ang babaeng pinaghusgahan niya, nang hindi man lang niya nakikilala ay mas matino, mas mabuti, at mas karapat dapat kaysa sa lahat ng babaeng nakadate niya dati. Hindi nakatulog ng maayos si Marco ng gabing iyon. Iniisip niya kung anong klaseng tao siya. Iniisip niya kung bakit ang bilis niyang humusga. Iniisip niya kung gaano karaming pagkakataon sa buhay ang nilaktawan niya dahil sa kanyang pride, sa kanyang listahan, sa kanyang mga ideya kung ano ang dapat. Kinabukasan, sinubukan niyang makausap si Elena, ngunit parang may distansya na. Hindi na ito kasing friendly. Sumasagot pa rin naman ng maayos, pero parang may pader na. At alam ni Marco kung bakit siguro narinig din ni Elena ang mga sinabi niya noon. Siguro alam na nito kung ano ang tingin niya sa mga tulad niya. At dahil doon, nagsimulang magbago si Marco. Hindi niya alam kung paano, pero nagsimula siyang maging mas mapansin sa paligid. Nagsimula siyang makita ang mga taong dating invisible lang sa kanya, ang single mothers, na nagtatrabaho ng walang tulog,
Ang mga taong may pinagdaanang trahedya pero ayaw sumuko. Ang mga taong simple lang pero puno ng dignidad. At sa lahat ng iyon, palagi niyang naiisip si Elena. Matapos ang proyekto, nag-aalok si Marco ng isang simple kape kay Elena bilang pasasalamat. Nag-hesitate si Elena, pero pumayag din. Umupo sila sa maliit na kafe malapit sa opisina, at doon sa simpleng pag-uusap, unti-unti niyang nakilala ang babaeng ito. Kinuwento ni Elena ang tungkol sa asawa niya na masaya silang dalawa noon, na simple lang ang buhay pero puno ng pag-ibig. Kinuwento niya kung paano nawala ang lahat sa isang iglap dahil sa aksidente, kung paano siya nag-isa sa burol, kung paano niya kailangang maging matatag para sa anak niya. At kahit masakit, sinabi niya na hindi siya nagsisisi. Dahil mahal niya ang anak niya, at handa siyang magsakripisyo para lang makita itong lumalaki ng maayos. Habang nakikinig si Marco, hindi niya mapigilan ang luha na tumubo sa kanyang mata. Hindi dahil naawa siya, hindi, kundi dahil humanga siya. Humanga sa tapang, sa tibay, sa pagmamahal na walang hangganan. At sa sandaling iyon, na-realize niya ang babae sa harap niya, ang babaeng pinaghusgahan niya, ang babaeng iniwasan niya, ang babaeng tinawag niyang complicated ay hindi complicated. Siya ang pinakalinaw na babae na nakilala niya kailanman. Mula noon, naging malapit sila. Hindi agad bilang romantic partners kundi bilang mga kaibigan. Si Marco ay nagsimulang bumisita minsan sa kanila. Nakilala niya si Mira, ang anak ni Elena, na napakabait at matalino. Nakita niya kung paano si Elena ay naging ina at ama sa parehong oras. Nakita niya kung paano nito hinabi ang buhay na puno ng limitasyon, pero puno rin ng pag-asa. At unti-unti, nahulog si Marco, hindi dahil sa kagandahan, hindi dahil sa perpeksyon, kundi dahil sa tunay na pagkatao. Dahil sa kabutihan, dahil sa sakripisyo, dahil sa pagmamahal na hindi kumukupas kahit nasusunog na. Isang araw, kinausap ni Marco ang sarili niya sa salamin. Sinabi niya, akala ko alam ko kung ano ang gusto ko. Akala ko alam ko kung sino ang karapat-dapat. Pero mali ako. Ang karapat-dapat ay hindi yung walang pinagdaanan. Ang karapat-dapat ay yung kahit ano pang pinagdaanan, nananatiling mabuti. At sa araw na iyon, niyakap niya ang kanyang takot, ang kanyang pride, at hinayaan itong maglaho. Nag-alok siya ng seryosong date kay Elena. Sinabi niya alam niya na may pinagdaanan ito, alam niya na may anak, at alam niya na hindi perpekto ang sitwasyon. Pero sabi niya, gusto niyang maging bahagi ng buhay nito, hindi bilang replacement sa nakaraan, kundi bilang bagong kabanata. Bilang taong handang magmahal ng buong puso, ng walang kondisyon, ng walang paghuhusga. Umiyak si Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Dahil sa wakas, may nakakita sa kanya hindi bilang biyuda, hindi bilang martir, kundi bilang babae, bilang tao. Bilang karapat-dapat sa pagmamahal, at nang tanggapin ni Elena ang kamay ni Marco, nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwentong walang perpeksyon, walang drama, walang scripted na linya, simpleng pagmamahal lang, simpleng pagtanggap, simpleng presensya. Ngayong nakakaharap ni Marco si Elena, kasama ang kanyang anak na si Mira, nag-uusap sila sa cafe na madalas nilang puntahan. Iba na ang tingin niya sa babae sa kanyang tapat. Hindi na ito yung strangers na nakasabay niya sa opisina. Hindi na ito yung taong pinaghusgahan niya ng hindi nakikilala. Ito na ngayon ang babaeng pinahahalagahan niya, ang babaeng iniingatan niya, ang babaeng mahal na niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay pa na kailangan niyang gawin. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at sa harap ni Mira, sa harap ng simpleng tasa ng kape at ng mga taong dumadaan, nagsalita siya ng totoo. Sabi niya, pasensya na sa lahat ng maling paghusga ko. Pasensya na kung dati, hindi kita nakita bilang ikaw. Akala ko kasi alam ko na kung ano ang dapat. Pero itinuro mo sa akin na ang karapat-dapat ay hindi nasusukat sa listahan ng iba. Ang karapat-dapat ay yung taong handang magmahal ng totoo, ng matapat, at ng walang takot kahit ano pang pinagdaanan. Ngumiti si Elena at hawak niya ang kamay ni Marco ng mahigpit. Sabi niya, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin
na ipakita kung sino talaga ako. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil binigyan mo ako ng espasyo na maging tao ulit na magmahal ulit. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na tama ang desisyon niya, na hindi hadlang ang nakaraan, na hindi sagabal ang pinagdaanan, na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa tao dahil sa tatak na ibinigay ng mundo. Ang tunay na pag-ibig ay tumatanggap, umiintindi, at lumalaban. Mula sa simpleng usapan sa cafe, naging regular na ang kanilang bonding. Dinala ni Marco si Mira sa museum, sa parke, sa mga simpleng lakad kung saan natututo ang bata habang nagdidiwang ng pagkabata. Nakita niya kung paano ang simpleng presensya ay nakakapagbigay ng ngiti sa mukha ng bata. At mas lalo pa kay Elena, nakita niya na hindi niya kailangan maging perpekto para maging bahagi ng buhay nila. Kailangan niya lang maging totoo, maging andyan, at maging handang magmahal. Sa mga gabing iyon, habang nag-uusap sila pagkatapos ng hapunan, habang si Mira ay natutulog na sa kwarto, nag-uusap sina Marco at Elena tungkol sa kinabukasan. Hindi tungkol sa kasal o sa mga pangako na masyadong malaki. Simpleng usapan lang tungkol sa kung paano nila itutuloy ang araw-araw. Kung paano nila bibigyan ng pagmamahal ang isa't isa nang hindi nakakalimot sa kanilang sariling mga pangangailangan. At sa mga sandaling iyon, natutunan ni Marco na ang pinakamahalagang aralin ay ito. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi tungkol sa pagiging bago o walang problema. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagtanggap ng buo ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng kinabukasan na puno ng hindi sigurado. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagiging handang makinig, mag-unawa at magpatawad sa iba at sa sarili. Isang araw, nang maalala ni Marco ang kanyang mga salita noon, ayokong makipag-date sa biyuda. Napangiti na lang siya ng mapait. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil nakakahiya. Nakakahiya dahil kung tutuusin, ang pinakamahalagang tao na dumating sa buhay niya ay eksaktong yung tinaboy niya sa isipan niya noon. Ang babaeng naging daan para mabago ang kanyang pananaw sa mundo ay yaong pinaghusgahan niya ng walang alam. At dahil doon, nangako si Marco sa sarili niya na hindi na siya kailanman huhusgan ang ganoon, na hindi na siya magiging dahilan ng sakit ng iba dahil lang sa mga ideya niya kung ano ang dapat o tama. Na magiging bukas siya sa mga taong may kwento, sa mga taong may sugat, sa mga taong patuloy na lumalaban kahit napapagod na. Isang linggo ng umaga, nagpiknik sila sa isang malawak na parke sa labas ng Maynila. Bit-bit ni Marco ang basket na puno ng pagkain na niluto nila ni Elena ng magkasama. Si Mira ay tumatakbo sa damuhan, tumatawa, hinahabol ang mga paru-paro na lumilipad sa hangin. At sa ilalim ng puno, nakaupo sina Marco at Elena. Magkatabi, tahimik ngunit masaya. Tumingin si Marco kay Elena at sa anak nito. Nakita niya ang ngiti, ang liwanag sa mga mata, ang simpleng kaligayahan na dulot ng presensya. At sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang magsalita. Sabi niya, "Salamat." Nagtataka si Elena. Sabi niya, "Bakit?" Ngumiti si Marco. "Salamat kasi tinuruan mo akong maging mas mabuting tao. Tinuruan mo akong hindi humusga. Tinuruan mo akong mas malalim na tingnan ang buhay. At higit sa lahat, tinuruan mo akong ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa mga kondisyon, kundi sa mismong presensya, sa pagiging handang manatili, sa pagiging handang magpatawad, at sa pagiging handang magmahal ng totoo." Yumakap si Elena kay Marco ng mahigpit, at sa pagitan ng hangin, ng init ng araw, at ng tawa ni Mira sa malayuan, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pag-asa, ng pagbabago, at ng pag-ibig na hindi kumukupas. Kahit ano pang pagsubok ang dumaan. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas mula noong magsimula ang kanilang relasyon. Hindi pa sila kasal, pero hindi importante iyon. Ang importante, nandyan sila para sa isa't isa sa sakit, sa saya, sa hirap at sa ginhawa. Si Mira ay lumaki ng mabuti at ngayon ay 10 taong gulang na.
masayahin at matalino. Tumatawag na siya kay Marco ng Tito Marco na may yakap at ngiti. At kahit hindi siya ang tunay na ama, ginagampanan niya ang papel na iyon ng may pagmamahal. Si Elena ay patuloy sa trabaho, ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang umuwi, may kasama na siyang magplano ng kinabukasan, at may kasama na siyang tumawa sa mga simpleng sandali ng buhay. At si Marco naman, hindi na siya ang dating mapanghusgang lalaki. Ngayon, siya ay mas malalim, mas mapagpasensya, at mas tunay. At sa kanilang maliit na apartment, sa kanilang simpleng hapunan, sa kanilang mga kwentuhan bago matulog, nakikita nila ang pinakamahalagang aral ng buhay na ang tunay na kaligayahan ay hindi natagpuan sa perpeksyon, kundi sa pagtanggap. Na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. At habang nakatingin si Marco sa babaeng dating tinakbuhan niya sa isipan, ngumiti siya. Dahil alam niyang minsan sa buhay ang pinakamahalagang pagkakamali na ginagawa natin ay ang paghuhusga ng hindi nakikilala. Pero mas mahalaga pa sa pagkakamaling iyon ay ang kakayahan nating aminin ito, baguhin ang sarili, at tanggapin ang pagmamahal na talagang karapat-dapat. Kaya naman, sa mga taong naniniwala na ang nakaraan ay hadlang, sa mga taong nanghuhusga ng walang alam, at sa mga taong natatakot magmahal dahil sa takot na hindi sila tanggapin, nais niyang sabihin na mali kayo. Ang nakaraan ay hindi hadlang, ito ay bahagi ng kwento. At ang taong karapat-dapat sa inyong pag-ibig ay hindi yaong perpekto, kundi yaong handang manatili kahit alam na ang lahat. Dahil sa huli, hindi tayo nahuhusgahan base sa kung saan tayo nanggaling. Tayo ay kinikilala base sa kung paano tayo naging mabuti, paano tayo nagmahal, at paano tayo tumayo muli pagkatapos ng pagbagsak. At si Marco, sa simpleng pagmamahal kay Elena at kay Mira, natutunan niya ang pinakamahalaga na ang buhay ay hindi tungkol sa listahan. Ang buhay ay tungkol sa pagmamahal, at yaong pagmamahal, kahit dumaan sa sugat, kahit dumaan sa luhang tinuyo ng oras, ay yaong pinakadapat nating pahalagahan.